Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paggalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at ating dasalin sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipo na tagbubuni. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparang. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos, anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikisemendinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Napakaganda po ng ating pagbasa kasi makikita natin dito ang kabutihan ng Diyos na nag-uumapaw. Pero tayo din ay Kanyang biniyayaan para tayo din ay tumulong sa ating kapwa. Kaya sa dalawang pamamaraan, napapaabot sa atin ang tulong ng Diyos. Sa pamamagitan niyan, diretso, at sa pamamagitan ng ating kapwa. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ating mga kasalanan, ng ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipabagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, makapakinabang namin ang mga biyaya mo sa lupang bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Sa pagpapagaling sa mga may sakit, umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukan si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na pong halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa kanyang karaming tao? Paupuin niyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao.
at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kayo ba'y nagugutom? Wala po kong 5 tinapay. Pero napakaganda po kasi kung titingnan po natin yung unang pagbasa, si Eliseo nagdala ng 20 pirasong tinapay na sibada. 20 yun, tapos sinusubukan pagkasyahin sa daang-daang mga tao. At sinasabi nga ni Eliseo, sige, sabi ni Yahweh, ibigay. At binigay. May sobra pa. Yung iniisip ni Eliseo na kukulangin, labis-labis nung ipinamigay. At ganun din ang nangyari sa ating ebanghelyo. 5 piraso lang para sa 5,000 tao. Parang higit-higit pa yung disproportion. 5 para sa 5,000. 20 para sa daang-daang tao. Kaya makikita natin, yung nangyari kay Jesus ay parang sasabihin natin, talagang kababalaghan yun. Kakaiba'y nangyari. Parehong may pag-iisip na hindi sasapat itong mga tinapay na ito. Itong kukaunti na ito, hindi sasapat. Sa parehong pagkakataon, nagsumobra pa. Kaya makikita natin, tayo, na iniisip natin na wag na tayong nakakahiyang tumulong kasi hindi man lang matutugunan yung tulong natin, yung nakararaming tao. Pero ang sinasabi sa atin ngayon, kahit kapiraso lang yan na tulong, kapag pinunan ng Diyos yung ating kapirasong tulong, marami ang mararating, marami ang matutulungan. Kaya sa atin na pangangamba na hindi sapat, wag na tayong mangamba. Yung kakaunting tulong, sige, itulong nyo na. Kasi yung kapirasong tulong na yan ay malayo ang mararating. Kasi ang Diyos ang pupuno dyan. Pero meron din isang ang sinasabi ng isang school of thought, sinasabi nila na hindi naman daw talaga dumami yung tinapay. Kasi sinasabi nila na yung mga tao ay merong baon. Kaso problema doon, ako may baon ako, tapos hindi ko sigurado kung yung katabi ko merong baon. Kaya ang nangyayari, sabi ko, ayokong ilabas ito, tapos ako lang ang kakain. Pero ang nangyari, nung nag-umpisang mamigay si Jesus, anong nangyari? Merong ibang tinapay, merong ibang tulong, pwede kong ilabas yung tinapay ko. At pwede ko rin siyang ibahagi sa aking kapwa. Kaya makikita natin, milagro pa rin. Kasi yung dating parang iniisip natin, hindi sapat, o yung makasariling na pag-iisip, nabago ni Jesus. Parang tinungkap ni Jesus yung makasariling pag-iisip, yung pag-iisip na hindi sapat, at nag-umpisa ng magbahagi. Milagro pa rin. Hindi na natin kailangan tumingin ng malayo para tingnan itong halimbawa na ito. Ayan pong community pantry. At totoong-totoo po yan. Isang simpleng ideya
ng isang hindi naman talaga kilala at sikat na tao. Sabi niya, ako'y maglalagay ng mesa, ng gulay, ng itlog, kung ano man ang meron dyan. Yung ate ko, hihingan ko ng tulong. Simpleng idea para sa mga nagugutom. At ang nangyari, pinilahan ng mga tao yung community pantry na ito. At higit pa dyan, ang mga tao ay na-inspire doon sa ideya na yun. Na kahit maliit na tulong, kung ito ay ilalagay mo diretso sa mga nangangailangan, malaki pa rin. At para sa akin, isang ideya, isang simpleng ideya na nanganak ng nanganak, na kung tutusin natin, kung isa lang yung community pantry, sabihin na natin mga 300 yung mapapakain. Pero ang nanganak, yung community pantry, dumami ng dumami ang community pantry. At dahil doon, yung maliliit na tulong sa community pantry, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang inspirasyon, ay nakatulong ng mas maraming tao. Kaya makikita natin, para ding milagro, nanganak ang biyaya ng Diyos. Pero maganda makita doon na hindi pwedeng hindi tayo nakikilahok. Unang-una sa pananampalataya, nagtitiwala ba tayo sa Diyos na yung kaunting yan ay may marayo ang mararating? Kasi kung yung counting yan ay malayong mararating, sige tayo magbibigay. At pupunan ng Diyos yung ating pagkukulang. Ikalawa, nandyan din yung inspirasyon sa ibang tao. Kaya makikita natin na yung itong ginawang simpleng ito, yung gumaya, mga hindi din kilalang tao, nagbuo sila ng sariling community pantry para makatulong, mapaabot yung tulong na yung meron silang kaunti. Kaya makikita natin, it was a source of inspiration that inspired other people, that continued to inspire other people. Kaya makikita natin, ito ay tunay na biyaya na galing sa Diyos. Kasi ito yung biyaya na hindi nagdi-diminish habang binabahagi. Hindi siya nagiging kalahati ng biyaya. Buong biyaya siya at nagmumultiply pa yung biyaya. Kaya ang paanyaya sa atin, huwag tayong matakot magbahagi ng biyaya. Pakiramdam natin ay konti lang o maliit lang. Huwag tayong manghihinayang o magdadalawang isip na tumulong kahit sa isang tao lang. Kasi isang taong yun, pwedeng siya din ay tumulong sa ibang tao. Yung ating pagtulong ay maging inspirasyon sa ibang tao. Hindi sa nagmamayabang tayo o pinagmamalaki natin, pero hindi mo talaga maitatago ang mabuting gawa. Kaya habang ginagawa natin ito, we are inspiring other people to do good things as well. At ito hindi lamang sa pagbibigay. Pwede natin sabihin sa pagpapatawad, sa pag-unawa, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Ito ay nagmumultiply. Kaya huwag tayong matakot. Nasasabihin natin, kakahiya naman to, isa lang yung matutulungan ko. Kahit yung isang yun ay pwedeng manganak. Kahit yung isang yun ay pwedeng magsilbing inspirasyon. Kahit isa yun na hindi natin talaga pwedeng ipagyabang, ay maging hakbang para ang biyaya ng Diyos ay dumaloy sa ibang tao. Isa lang. Isang simpleng bagay. Isang simpleng gawain. Hindi siya komplikado. Pwede natin itong iugnay ngayon kasi ngayon din po ay
Hindi lang po siya Film Mission Sunday. Ngayon din po ay araw na ginugunita po natin, inaalala natin ang lahat ng mga lolo at lola. At kapag pinag-uusapan natin at lolo at lola, parang nasa senior years na, o kung hindi man, malapit na. Sabi ni Erik Erikson, ang isa sa mga mahalaga para sa mga senior o magsi-senior ay legacy. Ano yung iiwan kong legacy? Ano yung ipamamana ko sa susunod na henerasyon? Kung titingnan natin, lalo tigit kunyari lalo mga lola na hindi naman talaga pumasok sa karir at siya'y full-time na mother, sasabihin natin, paano naman yun? Wala akong maipakita na korporasyon, na naitayo, civic work, na napatakbo. Pero kung titingnan natin, yung araw-araw nating pagpapalaki sa ating mga anak, yung ating anak na naging mabuting mamamayan, naging mabuting Kristiyano, yan ay nanggaling sa mga maliliit at di kapansin-pansin na mabuting gawa. Wala nga tayong pagyayabang na malalaking mga bagay. Pero pwede nating pagyabang yung ating mga anak na lumaki ng mabuti. Dahil sa pakonti-konti nating pagturo, pakonti-konti nating pagpapaalala sa kanila. Our children is our legacy. Sila ngayon ang ating ipamamana sa susunod na henerasyon. At kapag nakikita natin yung ating mga anak na tumatayo sa sarili nilang paa, responsable, mapagmahal, mapagpatawad, maunawain, magalang, makikita natin na parang we are proud of what we have done. Pwede nating ipagyabang yung ating nagawa. Pero yan ay bunga talaga sa mga maliliit na bagay, maliliit na gawain, maliliit na salita. Hindi yan one time, big time. At makikita natin nga doon sa mga maliliit na ating gawa. Yun pala yung kailangan. Yung mga maliliit na gawa na pinupunan ng Diyos, binubuo ng Diyos. Kung titingnan man natin, if it look at the flip side naman, sasabihin natin, ayoko nga pakialamin yung anak ko eh. Pag ganun din, makikita natin, paano din yung paglaki ng ating mga anak. Kapag hindi natin nagabayan ng tama, kapag hindi natin naturuan ng tamang asal, parang masakit din sa magulang kasi minsan tayo'y nasasaktan ng kanilang gawain. Parang bakit ba na hindi ko naturuan yung aking anak? Na hindi ko sila nagabayan? Yung mga maliit na bagay lamang yan. Kaya kung iisipin po natin, one time, big time, huli na po. Ito yung mga maliliit na bagay, maliliit na paggabay, maliliit na pagpuna, maliliit na pagtuturo na ginagawa natin araw-araw. Kung saan na ituturo natin ang tamang asal. Mahirap po talaga ang maging magulang. Mahirap sa isang lolo at lola na ginugunita na lamang nila ang kanilang ginawa. Parang when they go back to their memory, ano yung nagawa ko para sa aking mga anak? At nakikita ko ngayon sa aking apo. Minsan nga nakakatuwa ang mga anak. Una, react sila na react sa kanilang mga magulang. Pero nung sila na ang magulang, sasabihin nila, tama pala ang aking magulang. Tama pala ang kanilang pangangaral. At doon nga makikita natin, yung mga patuloy at paulit-ulit nating tamang ginagawa. Maliliit lang yan. Dapat patuloy nating gawin.
para yun yung babaunin ng ating mga anak. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga anak na rin mismo. At kung yan po ay pakunting-kunting natin gagawin, hindi ka pansin-pansin at hindi ka puna-puna, makikita natin na yung pagmamahal ng pakunti-kunti, yung pagwawasto ng pakunti-kunti, it becomes a gentle nudge sa ating mga anak, sa ating mga apo. And those little things really matter. Bilang paanyaya po sa atin ng Diyos, itong mga maliliit na bagay ay tunay na mahalaga. Huwag po natin isasatabi, huwag po natin pababayaan na hindi natin gawin ito. Pero sana makikita yung tatak ng ating pagmamahal dito sa mga maliliit na bagay na ito. Tayo po ay magsitayo at ipahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Sa bawat kahilingan ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang magandang balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong kasangkapan ng iyong awa at malasakit kaming lahat na narito ngayon, Diyos Ama, nang sa gayoy maipalaganap mo ang iyong kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong ang mga namayapa naming mga kapatid ay mamalas ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan.
Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo ring nagmula at kayong aming iniahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamis ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nilupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong Aba at makasalanang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Inihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo para po sa ilang patalastas. Dalawa lang po ang announcement natin. Yung una po, dahil simula po nang nabuksan po ang Jubilee Door ng 14 na simbahan ng ating diocese, ay pwede na po tayong magkaroon ng pilgrimage na hindi naman po kailangan ng sabay-sabay. Ibig sabihin, kunyari kayo'y pamilya, pwede naman po yung sabay-sabay. Pero yung kunyari dati po ay Huwebes Santo, tayo'y sabay-sabay nag-aano. Ngayon po ay ipinangangalat natin buong taon para tayo maobserbahan din natin yung tamang health protocol. Kaya ito po yung pamamaraan natin ng pagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa. At para sa akin po, unang-una po, napakaganda po ng passport. Para siyang totoong passport.
At maganda din po yung content niya kasi may kapiraso pong history ng simbahan na tinitingnan doon, ano nga ba, saan nga ba nanggaling yung parokyang yan? Ano nga ba yung parang devotions nila? Napakaganda kasi by the passport, you will have a glimpse of what the diocese is. At para sa akin, magandang, kahit yung passport pa lang, maganda na. Pero maganda din po kung mapapasyalan po nyo ang lahat ng Jubilee Churches. Kasi pagkatapos nyo pong gawin, yung panalangin, yung paghahanda ng sarili, tinatatakan po bawat simbahan, either tatak o sticker, ang bawat isang simbahan. At kapag nakumpleto po natin yung 14 na simbahan, meron din po tayong certificate. Sana po i-honor ni St. Peter yon pag tayo pumunta sa langit. Nagnagawa po natin ito. Kasi ito nga po may dala-dala po itong plenary indulgence. Pag sinabi pong plenary indulgence, may kabawasan po ng parusa dulot ng ating pagkakasala. Totoo, pinatawad na tayo. Pero yung kaparusahan doon sa kasalanan natin ay nananatili. Ngayon, dahil dito sa plenary indulgence, nababawasan po o naaalis yung kaparusahan ng kasalanan natin. So yun po. Available po siya ngayon sa souvenir shop. Ikalawa po ay meron na lang pong 118 na units ng crypts dito sa ating pong Columbari, sa Shepherd's Garden of Resurrection, Columbari. Ito po yung pamamaraan ng simbahan na mapagdasal po yung labi ng ating mga minamahal, mapag-alay po ng misa, at ang para sa akin po ay napakagandang pag-alala sa mga minamahal natin sa buhay. Tulad po ng paanyaya sa atin ng ating pagdiriwang, huwag po tayo mag-antay ng malalaki at ingranding pagtulong sa ating kapwa. At hindi natin itutuloy yung pagtulong na ito hanggat hindi siya naging ingrande. Kahit sa mga maliliit na pamamaraan, sa maliliit na pagtulong, nagiging malaki din po ang ating pagtulong sa mata ng Diyos. At kung yun man ay may pagkukulang, ang Diyos na rin mismo ang pupuno sa pagkukulang po na iyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.